Okay, good guys, no, mayroon tayong gagawin dito na Panasonic. So, ang problema nito guys, mayroon siyang error na U13, no? U13 error ang nilalabas nito. So, ito nga, titesting namin siya guys. Ang problema nito guys, ayaw niyang bumirit, no? So, ikot-ikot lang siya, babalik-balik. So, ganyan lang siya ng ganyan guys, pa ikot-ikot. Hindi siya bumibirit guys, no? So, yan. Nitesting namin siya dito. So, nandito nga tayo ngayon guys sa Santo Tomas, Batangas, no? So, hindi siya guys, hindi siya nakakatapos pag ginagamit ng ating customer. So, ang nangyayari sa kanya guys, pagdating ng drain niya, instead na mag-spin siya, iikot lang siya ng bahagya, no? Na parang nagwawash. Hindi siya nakakatapos, no? Paulit-ulit, hanggang tumatagal, nagkaroon siya guys ng error na U13. So, ayan na. Ito na nga. Amin na ino-observe ito, guys. Nitingnan namin. Nilagyan lang natin ng konting laman. Ayan. Tapos, i-check natin kung ano ba talaga ang problema, no? Bakit ayaw niyang makatapos at saka nagkaroon siya ng error na U13, no? So, sa mga front load kasi, guys, kailangan ang medyo matinding analyze, no? Pag nag-trouble kayo ng front load. Kasi, iba talaga ang system ng front load, no? Medyo kailangan talaga dito expertise, no? Kailangan marunong kayo dito pagdating sa front load, no? So ito nga, subukan namin to ihang guys yung pinaka sensor niya, yung sa motion sensor niya, no? Subukan natin siya ihang. Tapos itesting natin siya na nakahang, no? Tingnan natin kung magtutuloy. So ayan, no? Ayan, so napansin kagad namin dito guys, nag-attempt naman siyang magtuloy. Ayan, no? Attempt naman siya iikot, no, nung hinang natin to. Ayan, pero napansin namin guys, masyadong magalaw yung drum, no, dito. So ayan. So ayan guys, gusto niyang mag-attempt umikot guys, kaso ang problema, talagang magalaw yung drum dito, no. Magalaw siya, napansin namin. So ito na nga, binuksan na namin yung likod, tinitingnan natin. Sinisilip namin dito yung spider ba okay. So wala namin kami nakita dito sa spider. So ang isa sa mga nakita namin dito na may problema guys, yung kanyang shock absorber, no. Kasi guys, ang isang washing machine, kapag yung isang shock absorber is sira na, talagang makalampag siya, no. So ang ginawa namin dito, ito nilagyan muna namin siya ng damp grease, no. Titingnan namin kung obra siya. Subukan muna namin. Ito yung first step na nilagay namin dito. Subukan muna natin siya lagyan ng damp grease, no. Ayan. Kung magwo-work, no. So, ayan. So, ito kasi guys, yung shock na to, dapat guys, walang play ito, no. Dapat smooth ang laro niya dapat guys, no. So, pag maluwag yan, or mayroon na siyang wiggle, talagang magkakalampag yan. So, isa yan sa mga cause talaga ng mga nagkakalampag. Dahilan talaga ng pagpakalampag guys ng mga front load ay yung shock talaga, lagi nagkakaproblema dyan. Basta hindi siya nag-iingay, okay naman yung spider, kadalasan talaga, shock talaga ang naging problema, no. Sa spring talaga guys, bihira yan, nasira yung spring. So kadalasan talaga yung shock, no. So yun yung dapat nyo i-check, yung shock. Dapat guys, maganda yung laro ng shock. Yung mga puno-puno ng shock guys, yung pinaka-base niya, dapat wala siyang kalog, no. Dapat maganda yung hawak niya, no? Kasi kung medyo makalog guys yung puno ng shock nyo, makalampag din yan, no? So yan na guys, testing na namin ulit after namin siya magawa ng remedy. So napansin namin, nagkaroon pa ng H29 error, ayan. So ano pala namin yung paglagay natin siya ng damp grease, natamaan pala yung fan motor doon sa ilalim, kaya nagkaroon siya ng H29. So ito ngayon guys, tinesting namin na naka-damp grease, tapos testing natin na nakahang yung pinaka-sensor niya. So ayan guys, bumirit siya, no, kaso makalampag, no. So makalampag siya. So wala kaming choice dito guys kundi magpalit talaga ng shock absorber, no. So ang gagawin namin guys, papalitan namin ito ng shock, no? Kasi nga makalampag siya guys, may ingay, no. So ilang beses na namin siya tinitesting guys, kahit ihang pa namin yung pinaka-sensor niya, talagang hindi siya magtutuloy, sisirain niya yung washing sa sobrang kalampag, no. Kapag nag-iikot siya, no, makalampag siya guys. So yun, no.
Yung Ang verified niya. ginawa na lang natin dito guys ay magpapalit tayo ng shock. No? So yun. So papalitan muna natin Tapos naman guys siya siya mga ng kahit shock. ano. No? So yan. Yan. So yan na nga, titesting namin siya dito guys. Ayan o. Malino pa. Hindi siya talaga nakakatapos guys kahit anong gagawin natin. Bula siya. Hindi siya nakakatapos talaga. No, so paulit-ulit lang siya dyan hanggang lalabas yung pinaka-error niya. No, so yun, no? So gagawin namin dito, papalitan namin siya ng shock, no? Ayan. Napakaingay siya guys, no? So yan guys, nagbiret yan, tumulo yan, gawa nung hinang natin yung pinaka safety switch niya or yung kanyang sensor, no? Yung drum sensor, hinang natin. So yun na nga guys, no? After namin siya mapalitan ng shock, no? So hindi na namin napakita guys yung pagpalit ng shock dito. No, after natin siya mapalitan guys, smooth na yung pinaka ikot niya, no? Kahit sa spin, no, maayos na siya, no? So antayin natin siya guys matapos, no? So yan, pinalitan na namin siya guys ng shock, no? So yung tatlong shock guys yung pinalitan natin. Kaya umayos na siya, tumino na siya, no? So ayan, tumuloy na siya, dumiretso na siya, hindi na siya guys pahinto-hinto yung spin. Yan, no? Yan. So pag may sabon lang, yon medyo hihinto siya dyan, no? Ubusin niya lang yung sabon. Pero dapat siya guys nakakatapos, hindi siya dapat mag-error ng U13, no? So yan, mabilis na yung ikot niyan. No? So ang naging issue dito kasi talaga, pagdating ng drain, hindi na siya guys umiikot ng malakas, no? Paulit-ulit, pabalik-balik lang siya. No, pabalik-balik lang. So ito tulad nito guys, no, ayan huminto siya, no. Yan kasi pag marami siyang bula, normal yan na pag bibirit siya, hihinto kasi nga marami pang sabon. Pero pag wala lang sabon, dapat pag bumirit yan, tuloy-tuloy, no. So yan. So pag once na na-encounter nyo guys yung U13, palitan nyo siya ng shock kapag makalampag siya. So yun, okay na ito guys, no. Tapos na. Thank you.